Musta po mga maganda at mga pogi. Ito na naman tayo at papunta na tayo ng bahay natin. Papauwi na. Hindi na tayo maglalako at after ng work kasi hindi pa naman weekend. No? Iyap nang abutan pa tayo ng traffic. Gabihan tayo. Baka biglang umulan. Although, kung umulan man, okay na rin. Kasi ang init-init na ako. Diyos ko po. Ang init-init ngayon. Di ko maintindihan. Sabi nila, hanggang January pa daw to. Itong sinasabi nilang Super El Nino. Babasa ko, sabi daw, hanggang January, sipin nyo yun. Tigang na tong buong syudad. Pag inaabot ng January to, ewan ko na lang. No? Kakaubusan na naman ng tubig sa MCWD, magrarasyon, baka pati kuryente, magkakaroon na tayo ng rotational brownouts. Huwag naman sana, no? Tsaka isipin nyo, hindi pa tapos yung krisis natin sa giyera sa Iran. Sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Di pa tapos yun. Sa tingin ko lang baka i-push pa ng Iran hanggang November kasi pag November is midterm election sa Amerika. Gusto nilang sirang-sira si Donald Trump para hindi manalo sa midterm elections yung mga kapartido. Pag di nanalo yung mga kapartido, kung tama yung nabasa ko, may chance na pwedeng i-impeach siya dahil sa ginawa niyang pagsalakay. Ginira nila yung Iran. Sipin yung sa pangyayaring yon, kahit tayo naapektuhan. Mahal ang gasolina. Siyempre, kung mamahal ang gasolina, mamahal din yung bilihin. Pero yung sweldo, di naman tumataas. Bagsak pa yung peso sa dollar, taas-taas ng value ng dollar against the peso. Ngayon ko magsi-62 ata per dollar. Isipin niyo yun. Pabor sa mga OFW. Sa kaming nandito lang, malaking kawalan sa amin yon. Kaya magpit-higpit na tayo ng sinturon kasi walang ibang tutulong sa atin. Di tayo lang. May konting siguro yung gobyerno, yung pakonti-konti, yung benting bigas, yung ayuda dito, ayuda doon. Problema, tayong working class, bihira naman tayong makatanggap ng ayuda. Tayo yung pinagkukunan ng tax. Kaagad-agad Di pa natin natatanggap yung sweldo natin, may tax na agad. Pagbili natin, may tax na naman. But, bawat galaw, may tax. Kaya, talagang tayong working class ang tatamaan ito ng gusto. Kaya kailangan masinop tayo, mag-prepare tayo kahit papano. Kasi hindi natin alam we might just be sleepwalking right into this crisis. Kasi parang patras abante magkikira, hindi, tataas yung presyo ng langis, taas bababa konti. Pero I think the long run parang tataas na rin ng tataas wala nang I don't think it will ever go back to the way it was kasi yung geopolitical situation is not ideal for that kind of scenario. Tapos may disruption brought about by dala ng artificial intelligence.
So, wag naman sana, no? Pero sabi nila sa ibang lugar daw, marami ng mga nawalan trabaho. Dito sa atin, dami pa namang umaasa na, umaasa at nagtatrabaho sa mga call center, mga outsource center. Sabi daw, yun na ang malaking tatamaan ng artificial intelligence. Sana, wag naman sana. Kasi, iba pa rin yung tao yung kausap mo. Lala, ako, kung gusto kong if I want to talk to somebody to help me solve my problem over the phone, mas gustuin ko pa rin yung yung tao talaga. Kaysa machine. So, yan lang. Those are my thoughts for the day. Ito yung dinadaanan ko palagi pa uwi pag nasakyan ko yung bus. Tsaka libreng sakay ulit so suki tayo ng libreng sakay. So sana magpatuloy pa tong programang to. Hope you enjoy the rest of the trip. And share your comments. Tingnan natin anong pwede natin pag-usapan sa mga na-mention ko. So ingat kayo. Take care and God bless.